Tali sa Kamusta Kabayan, si Ginoong Teodoro Noriego from the Kingdom of Saudi Arabia. Mang Teodoro, magandang hapon. Magandang umaga po. Magandang umaga. Okay, Mang Teodoro, ano po ang inyong concern sa aming talakayan ngayon? Kasi po parang matagal na po na ito ay pinapatupad, itong FATF ruling. Ngayon lang inaksyonan. Bakit po kailangan dumating pa sa ganitong halos ilang araw na lang ay ipapatupad? Ay matagal na po itong ginagawa sa ibang bansa. Mang Teodoro, matanong ko lang po, no? Gusto ko lang linawin kasi baka kasalanan naming mga tiga-media yan. Ano? Paano ho ninyo nakuha ang impresyon na ngayon lang inaaksyonan itong issue na ito? Kasi baka kako may mga nagkwekwento rin dyan na alanganin. Where did you get this information na ngayon lang inaksyonan to, Mang Teodoro? Kasi po, nakakapanood din naman po tayo at saka sa internet. Ito po laging pinapakita even in other countries na ilan lang ang tumutupad o marami ang tumutupad doon sa mga bansa, pero dito po sa membro po ang isa sa Pilipinas na bakit pinatagal ang pagsang-ayon dito sa kautusan na ito. Okay. Ayun, okay. Thank you very much, You know Mang what to Teodoro. relate to that? I'll tell you why may perception na ganon. Because remember, nagkaroon ng February 14 deadline. That was announced. And then I remember noon, in-interview pa namin, hinahabol pa yung amendments. February 13, lahat sila yung mga membro ng BICAM nagsasalita sa radyo, sa TV, and ang sinasabi nila, baka hindi humabol. And everybody knew na Feb 14 ang deadline. So syempre, pag narinig yun ng OFW, magagalit. Sasabihin niya, ba't naman ganun? May deadline na binigay. Parang ano tayo, sir? Yun na nga. Pero ang paglaro dito, dapat fair ang rules. Hindi naman ibig sabihin na kahit unfair, sige, sundin mo yun. Yeah. That's what I am sworn as a senator to uphold, to protect the rights of our people. Including the OFWs. Pero hindi na, kaya based on that, ayaw ko rin na ang diktasyon sa atin, kahit hindi fair, sundin kahit ano natin. na lang. Kahit ano lang. Yun ang ayaw ko na mangyari. Okay. Another one. Si Maria Wood from Japan. Aling Maria, hello. Hello. Kamusta ka, Aling Maria? Ang katanungan niyo po. Mabuti po. Gusto ko lang mong tanungin kung ang Japan din ho ba'y apektado sa ano? Apektado na ngayon. Siguro yung the banking sector, si Senator Ako. Sito. Sagutin ko yan pagkatapos niya. Ikaw. Well, ganito ang nangyayari ngayon sa Japan, no? Ang Philippine National Bank gumawa ng liham sa banking association sa Japan na kung pwede gagamit sila ng through ATM. Okay. Ngunit on December 2002, they were summoned by the Banking Association of Japan at sinabihan sila na hindi because Philippines is still in the blacklist of the Financial Action Task Force. So instead of paying only $17 to $20, you have to pay $48 to $58 if they are going to send to the banks. ATM. No. They cannot use the ATM. So parang, ang ginawa, you're saying, sir, dinagdagan ng charges. Kasi kung sa ATM, they will be paying only roughly $17 to $20. But if they are going to send it through the normal procedure, you have to spend $48 to $58 dollars. Senator Pimentel, May your turn. misinformation naman yun sapagkat una sa lahat, yung petsa na lang December to before the amendments were being taken up. So it had nothing to do at all with the AMLA. Pero blacklist pa tayo, Senator. Wait a minute. Patapusin mo ko. Secondly, Okay. yung request turned down because the Japanese banks wanted the Filipinos to use Japanese banks. Ito po, as a matter of fact, there was a clarification already on this score that it had nothing to do whatsoever with the AMLA. They clarified. Yes. They clarified. Hindi totoo yun. Palamig muna kayo dyan. Break muna tayo. Thank you very much, Maria Wood. Sana lasapin mo ang mga lapad na nasa palad mo. Ngayong napapalo na tayo, pinaparusahan ng FATF
Susuko na nga ba tayo sa kagustuhan nila? Magbabalik ang Kumusta Kabayan? Ating pag-usapan, sari-saring bagay, ating pag-isipan, yaring Kumusta Kabayan? tuloy at ilan taon lang kayo dito sa ating natatanging tahanan. Okay, nagbabalik po. Hey, kahit off-cam, mainit ang batikusan at bakbakan. Pero, seryosohin natin, dinadaan natin sa tawa, pero talagang seryoso ang sitwasyon. Tanungin ko lang si Ginoong Kibal, ano ba ang epekto nito sa totoo lang sa banking system, exporters, importers? Well, sa ngayon kasi ito, wala pa naman, hindi natin alam kung anong ipapataw na sanction. Ngayon, kung i-base natin dun sa 5 sanctions na pwede lang ipataw sa atin, may mga levels yan . Yung unang level, according to this, galing mismo sa kanila ito, magkakaroon ng stringent reporting system lang muna. Okay. So, lahat ng mga pinadadala mong mga exporter, palagay mo, magbabayad ng foreign exchange, chichikin yan, o yun namang mga imports natin, ganun din, no? Ganun din naman sa mga OFW remittances. No? And then, yung ibang levels naman, yung worst na ginawa nila sa Nauru, iba yun, no? Ewan ko kung ipapataw sa atin, siguro naman, hindi naman tayo outlaws, no? Kasi ang kaso ng Nauru naman, masyadong matindi, no? They had some banks na talagang mga shell banks. Ngayon, pinagtataguan ng nakaw na yung pera. number 5 na yon, lahat ng correspondent bank relationship, mawawala yan, idadaan lang sa central bank. Lahat ng transaksyon ng mga bangko. Considering napakarami nating mga transaksyon dyan, mapifilter lahat sa Bangko Sentral, yun ang mabigat yun. No? Okay. The other one, yung next level naman, medyo ng konti, yung lahat ng mga transaksyon na dinadaan sa correspondent banks, i-examine din yun. No? And then, ang tinitingnan nga namin, kung halimbawa ipapataw nga nila yon, lahat ng each and every transaction must have to be cleared with them. Sasabihin nila, ito kasi, ang proseso kasi ito, ganito . So, sa Saudi Arabia, palagay mo sa Riyadh, nagpadala ka ng $300. Papunta dito sa Pilipinas. Hindi naman yung $300 pupunta ron . Ang gagawin niya, iipunin ng bangko o ng remittance company sa Riyadh. At the end of the day, padadala ngayon sa clearing bank, ang tawag namin dyan, Nostro account. No? Ng Nostro account ng bangko, doon palagay mo sa Citibank, Bank of America or what. So pagdating doon, bulk na yan. So malaki na. Ngayon, sasabihin nila, ano itong komposisyon nito? Bakit ganito kalaki? And it has to be a US bank. And then, Di ba pwede dumaan yan sa US Hong Kong or something? Swiss bank. US bank lahat yan . Ganun talaga. Ang clearing yan . Okay, can they decline? Can the US bank decline our money? May I respond to that point? Walang patakaran na sinasabi ng FATF na kung bulk perang ipadala, dapat may threshold din. Wala. Meaning to say, kung ipadala nila yung in bulk, meron ng individual identification kung magkano para kay Juan de la Cruz, magkano para kay Juana, etc. Yun nga, Senator. Yun nga yung ano ron . Hindi po mangyari na, ang ibig ko sabihin, meron silang patakaran na itong bulk na ito, another level of rule. Wala pong ganun. Hindi, That Senator, is why now when they send that in bulk, I am sure na mga bangko, alam na nila kung para kanino kay Juan de la Cruz. Will we be singled out? Meaning, pag pera papunta sa Pinas, ipitin. Ganon. Yeah, that's what Yun ang sinasabi nila. Now, Sito, let me add this. Tinanong namin si Bangko Sentral Governor Paing Benaventura, who's my friend, si Lito Camacho. Okay, yeah. Sabihin nyo nga sa amin, ano ang sanksyon na darating sa Pilipinas pag hindi matutupad yung requirement ng FATF. Wala silang masabi na Hindi pa nila alam. And that's the reason why it's so difficult to make a law based on hazy. Hindi mo alam ang parusa. Kaya natanong ko kanina, Napakahirap sino ba sila? Totoo Kasi nga kung yun. United Napakahirap. Nations siya, may karapatan Pero sila. hihintayin ba natin na ma-sanction tayo? Ay, ano nga yung sanksyon yun, hindi natin alam eh. Nakikisali ang taga Virginia Beach, USA. Si Okay. Miss Beth Ogoy. Miss Beth?